초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. They died because of me. I watched them die. Wala akong nagawa. They were killed right in front of me. I saw it with my two eyes and it's my fault. It's my fault. I didn't help them. I just watched them die. Those words keep on repeating in my head. Nararamdaman ko ang sakit ng nararamdaman niya while saying those words. Hindi ko pa rin nakakalimutan na ang umagang iyan. It was like a bad dream, but it doesn't. It happened in front of me. It felt horrible every time it flashed back. I never felt scared in my entire life because I was the one they scared of. But that damn morning, seeing her holding my gun and aim it to her head, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa aking bigla. It was like, if she pulled the trigger, it's also the end of my life. I couldn't breathe. Parang bumalik yung araw na may tumawag sa amin at binalita na wala na ang kapatid ko. That's totally how I felt. If she really shot herself, I can't lose her. I don't know, but I just can't because my family treats her like she one of us. It will bring a big impact in our family if someone bad happens to her. Lalo na at ang ama niya ang naging mabuti pala sa mga magulang ko. She damn scared the hell out of me and woke up those feelings that I have been shattered down for years. Hindi ko man alam or nalaman ang rason kung bakit na ginawa yun. Hindi ko man kilala kung sino ang tinutukoy niya, but I still wanna know all about it. When she's ready, katulad nga ng ipinangako ko kay Sav, I'll help her. I'll help her. Simula nang dumating siya at nalaman ko ang kaunting detalye tungkol sa kanya, it's like I was born to know her more so that I can help her because I don't wanna see her again committing suicide. Mapag-uusapan naman ang lahat. Yeah, great, Jovel. You weren't supposed to think like that, but look at you. Damn, you changed a bit. Congrats. You're a fucking merciless man, but what the fuck is going on with you? This is not so me, but the hell I care. Hindi na siya mawala sa isip ko. If only I can take away her bad memories of her pain she's feeling, then I would. She's been through a lot, kaya niyang magagawa ang mga bagay na iyon. She said she was tired. She doesn't deserve to live, but fuck those. I want her staying alive. I want her to live. Parang kailangan din ata ni boss na i-admit sa ospital. Malala na siya pre. Doval. He's spacing out again. What's new? Charles. Lagi na siyang ganyan pagkatapos ng nangyari kay Watson. Lakas tama. Joey. Nashock siguro. Pero hindi naman siya ganyan dati. Marami na siyang nakitang ganyan. Kung iba pa nga ay siya na ang babaril dito dahil ayun ng maraming arte. Ruchi. Pero iba to eh. Hindi kalaban si Watson at naging kasama pa ang tatay niya sa organisasyong ito. She's a family. Kahit sabihin pa nating matagal na iniwan ni Mr. Gene Watson ang ginagawa niya dati. Joey. Oh, baka naman tinamaan lang talaga si boss. Doval. Sige. Pag narinig ko kanya humanda ka na. Charles. Nakakapanibago lang mga bro. Ruchi. Agree. Limayri. Napansin ko na mga nagbubulungan ng apat. Fuck. Were they talking about me? Limayri, Charles, is everything done?
I asked, referring to what I told them to do yesterday. We are having another mission later. Yes, Mr. Grimes. Limaire. Yes, Mr. Grimes, everything is under control. Charles. I know that. And you too. Baling ko sa dalawa. Ay, boss. Doval. Ako na ba? Ruchi. Good. Prepare yourselves 4 p.m. sharp and we'll go. I ordered. Copy. Ay. Roger that, Mr. Grimes. Okay. At saka ako tumayo at umalis sa hideout. Nagpaalam naman sa akin ang mga tauhang nakabantay doon. Maaga pa lang kaya dumiretso ako sa ospital kung nasaan si Watson. It's been 2 weeks when what happened and Sav said na mas makabubuting sa ospital mo na siya para matutukan siya ng doctors to treat or help Watson's condition. She needs a psychiatric help and a personal doctor to help her in everything. They need to make sure that Watson will be okay when she goes home because if she's not, I will blow their heads. Hindi na namin hihaya ang maulit ang nangyari. Hindi ko nisan nasabi nga baliw siya. She's fine, perhaps depressed dahil sa mga nangyari sa kanya at madalas siyang mag-hallucinate and having bad dreams that can lead her hurting herself. The morning when she woke up from the nightmare, that unfortunately it was part of her memory, triggered her so much and it led her trying to kill herself again. Kaunti na lang, kung medyo nahuli ako ng dating, she's dead by now. That was so near. Mabuti na lang at pumasok ako sa kwarto. Mabuti na lang at naabutan ko siyang hindi niya pa nakakalabit ng gatilyo. Or else, I'll be damned. 2 weeks. 2 weeks nang wala si Watson sa bahay. She stays in the hospital for good. Kwento rin ni Sav na minsan sinasamahan niyang matulog si Watson. Takot daw itong mag-isa. Yeah, I asked a lot about Watson. I'm not going to deny it. Walang mali siya doon. Mom and Dad are visiting Watson sometimes, just like me and Sav. Gusto nilang mapabuti ang kalagayan nito. Hinanap ako kaagad ni Sav sa office niya and gladly she was there. Si Sav lang talaga ang pakay ko ngayon dahil may gagawin pa ako. Napaangat siya ng tingin when I gently knocked on her door and went inside. Napapadalas ang punta mo dito, Jovel. I know. Sabihin mo nga sa akin, may gusto ka ba kay Italia? What the hell, Sav? Lumayas ka nga dito. Pagtataboy niya, hindi ko siya pinapansin. How's she? She's doing great these days. The treatment helps her to recover at paunti-unti. That's a good news. And that's all. Is she starting to talk about what she said that night? Yeah. Nalungkot bigla siya. I believe it was not her fault though, but she keeps on saying that it was her fault. Hirap niyang tanggapin ang nangyari. What about it? Part of her lost memory. Naalala niya ang araw ng maaksidente sila, but it was not really an accident. Baka pinalabas lang ng tiyuhin na aksidente iyon. Her parents were killed. Yes, katulad nga na sinabi nila Mayre. Sabi niya wala siyang nagawa at pinanood lang niya ang mga magulang niya nga binaril. Tadta rin ang bala. That's why she's blaming herself because of that. She was in the back seat kaya ligtas siya dahil hindi siya nakita but the car they were using crashed at yun ang dahilan kaya nagka-amnesia siya. I see. Una, yung assault na naranasan niya. And this time, the painful memory
Kahit paulit-ulit kong sabihin sa kanya na hindi niya kasalanan, she's having a hard time to accept it. Patong-patong ang nararamdaman niya. She was abused. She's depressed. She's in pain. Can't escape her dark past. Oh God, what she has done to experience all of this. She'll be okay, I said. I know. Keep on monitoring her. She nodded. Makakauwi na rin siya next week pero hindi pa doon natatapos ang treatment niya. She needs it until she's perfectly fine, physically, mentally, and emotionally. I suddenly felt excited about that. She'll be home. I nodded again. Got to go. Paalam ko. I opened the door pero bago pa ako makalabas, she called me. Juvel. I turned around to face her. I have something to tell you. My forehead creased. I don't know kung matutuwa ka ba, but get straight to the point, Sav. Italia has always been looking for you. She shrugged, weird. Pati ata sa panaginip, hinahanap ka. She's right. Hindi ko nga alam kung matutuwa ako. Hindi ko siya pinansin at tuloy yan ang lumabas. I couldn't contain my small smile habang naglalakad. Damn. I shook my head. I must be crazy for smiling just because of that damn thing she said. Well, that's good. At least, it's not a bad dream after all. She's looking for me. Why? I'm visiting her 3 times a week, mostly at late night. I'm always making time to be here and see her, kahit na sobrang busy man ako sa araw na yon. Fuck. I don't even remember making effort like this before. Pero, sa tuwing pumasok ako sa kwarto niya, tulog siya sa mga oras na yun. And Sav was not there, watching her sleep for half an hour but never tried to wake her up. I like seeing her like that, in peace, in a deep slumber rather than seeing her almost lifeless, full of blood and holding a gun to shoot herself. How did she even know how to use a gun? Levi Doval's POV. 4 p.m. Napatingin ako sa salamin at natulala ako sa gagpuhan ko. I can watch my handsome reflection for the rest of my life. Having these looks is rare nowadays. Nasa akin lang ang ganitong kagwapuhan. Ang gwapo ko talaga. Shit. Nababakla na naman ang gago. Rinig kong sabi ni Charles Matthew. Hinayaan ko na lang kahit dahil alam kong inggit lang siya. Ngumisi lang ako. Ginawa pa akong bakla puwisit. Palibhasa ka kasi mas gwapo ako sa kanya eh. Doon ka nga Rochi, magsama kayo ng Duval. Erita namang sabi ni Limayre kay Rochi. Baka mahawaan pa akong kabaklaan nyo. Sagot ni Rochi, sinabi nang hindi ako bakla eh. Barilin kaya kita. Ang sabihin mo bro, baka mahawaan kita ng kagapuhan. Narinig ko naman silang sunod-sunod na nagmura, mga gago. Totoo naman kasing gwapo ako, mga insecure. Nagbukas naman ang pinto ng silid na kinanaroonan namin dito sa hideout at iniluwa doon si boss with his usual blank expression. Pero, tangina, ang gwapo pa rin. Sa kanya talaga ako nagmana eh, walang halong biro. Nararamdaman kong good mood siya ngayon. Mabuti naman dahil matatakot ka kapag bad mood yan. Kahit nga ako natatakot sa kanya. Yun ang nakakabakla. Pero kasi buhay ko nga ang nakasalalay kapag bad mood siya. Hindi talaga magdalawang isip na itumba ka. He's always like that, merciless. Pero kay Watson, nagiging merciful. Hahaha, unfair.
Kung hindi lang talaga kakampi si Watson, sasabihin kong hulog na si boss sa kanya. Pero baka kasi naawa lang ito o utos ni Mr. G o kung ano pa man yun. Pero iba talaga ang pakiramdam ko Kilala ko si boss bago pa lang isilang, may lahi talaga itong galit sa mundo. Kung minsan, madalas pala. May lahing dragon, pero sanay na rin ako sa kanya. Sa 8 taon naming pagsasama, kami ni Limayre, Ruchi at Mateo ang magkasama niyan noon, ihahanda pa lang kami isasabak sa mundo ng mga mafia. Sabay-sabay kami nag-training, kaya kami na rin ang naging magkakaibigan. While Mr. G is here in the Philippines, taking care of their business kasama na rin ang mga mafia organization. Si boss naman ay nasa New York para i-manage ang bagong organization doon. Malaki ang sakop ng organisasyon nila. Marami ang naging kakampi nila around Asia and Europe. Sila ang kinatatakutan sa lahat. Except sa Rex Inferno na kinabibilangan lang ng Grims and Rex Inferno organization at sakop niya ang halos lahat ng organisasyon sa buong mundo, kabilang na ang Grims Org. Kumbaga, yun talaga ang pinakasentro ng buong mafia world. Pero kahit na ganon, hindi pa rin maitatangging malakas talaga ang organisasyon nila ni Boss at Mr. G. Pero may mga bungol pa rin talagang gustong pabagsakin sila. Kung dati ay malakas na sila, mas naging malakas pa sila ngayon nang mangyari ang pagpatay ni Belly. Boss Sisters, iyan talaga ang rason. 2 taon na rin ang nakakalipas, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila kilala kung sinong mastermind. Hindi na marami kaming nakapatay ng mga leader ng mga mafia at wala kaming nakuhang lead. Maaaring magaling sila sa pagtatago at hindi maipagkakailang malakas din ang mga ito. Dahil kung hindi, malamang dati pa namin sila nahanap at pinatay. Pero we won't stop until malaman namin kung sino sila. Pakiramdam ko ay malapit na. Narinig ko namang binati nila si boss, kaya pati rin ako. Yo, Mr. Grimes, tumango lang siya. Get ready. Utos niya. May mission kasi kami ngayon. Katatapos lang last week ng auction, pero meron na naman ngayon. It's exciting though. I love action. Kumuha naman kami ng mga baril, bala at granada na nasa lamesa at inilagay ito sa suot namin. Kaming 5 halos gumagawa ng paraan katulad ng ganito. Tatawag lang kami ng backup kapag kinailangan. Ayaw din kasi ni boss na iutos ito sa iba, pang mga tauhan niya, lalo na kapag may tungkol ito kay Belly. Kami na lang ang gumagawa. After few more instruction ay sabay-sabay kaming lumabas at nag-drive papunta sa isang hotel kung saan ay naroon si Ho Jingmin, isang Koreanong maaaring naging lead kung saan ang mga taong pinaghahanap namin. Paniguradong hindi lang kami ang may kailangan sa kanya kundi pati na rin ang iba pang mga kalaban sa tabi-tabi. Protektado ang Koreanong to. Tumango si boss sa amin at alam kong hudyat na iyon para gawin namin ang sari-sari naming mga trabaho. Nakapasok kami kahit may armas kami. Oo, at may laser para i-check kung armado ang isang tao at mag-a-alarm iyon sa oras na idinikit niya. Nakaprogram ang detector na iyon, ngunit having Lamayre with us ay nalusutan naman na iyon. Kahit nahihirapan siya noong una, ay nahack pa rin niya ang system ng buong hotel at siya na ang may control nun, pati na rin ang surveillance cameras. Kaya habang papasok kami kanina, he's doing his work and we're safe. Walang detector ang nag-alarm. Habang naglalakad ako papunta sa isang banyo para magpalit ng uniforming tagahatid ng pagkain sa kwarto, ay nagbalik tanaw ako.
Naalala ko tuloy ang nangyari sa auction. Ang pakay lang talaga namin doon ay patayin ang mga traidor. Hindi nila alam na darating kami. Hindi rin nila kami nakilala nung una dahil nakamask kami. Masquerade ang theme. Pero dahil nagkagulo at gustong makatakas ang mga traidor, napasabak tuloy kami sa giyera. Ang mga kakampi ng mga traidor sa organisasyon namin ay naroon din, doing underground business during the auction. Kaya wala kami nagawa kundi ubusin sila. Oo, lahat sila dahil kalaban namin silang lahat. Mabuti na lang at walang inosenteng tao ang naroon sa malaking yate. Ginawa lang yata kasi ang auction na iyon para walang makakaalam na may nangyayari ng underground business. Interesado ang mga taong nandoon dahil tiba-tiba sila sa droga at illegal firearms, well, except us. Napadali rin naman ang mga misyon na namin iyon dahil nga ng araw ng utusan kami ni boss upang alamin ang detalye ng yate at ang magaganap na pagtitipon, at ang mga sumunod na araw ay pinagpalanuhan namin iyon. Naglagay na kami ng mga bomba sa ibang party ng yate sa isang araw bago ang auction, at nahack na na rin nila Mayre ang computer system nila. We only have 5 minutes that time to get the hell out of there bago pa man sumabog ang bomba. Napalaban pa kami ng very light pero kinaya naman, and that was a success. Na-wipe out ang mga traidor, nabawasan pa ang kalaban. Ngayon naman ay kailangan naming i-abduct si Hu as fast and silent as possible. Pero siguro na naman akong magagawa naman niya iyon. Si boss pa ba? Kami pa ba? The best kaya kami. I'm going inside, sabi ng mahina habang papasok sa kwartong kinalaglag ni Hu. Tulak ang cart na may lamang pagkain. Sigurado naman akong narinig nila iyon sa transparent earpiece na suot namin. I'm in position, Charles. First to fifth floor clear, Mr. Grimes. Hanip talaga si boss. Akalain mong wala nang haharang sa amin dahil tumba na ang mga kalaban sa baba. I'm in the 6th floor. Parating na rin si boss. Kailangan ko na magbanali ang trabaho ko. May nakabantay sa labas at loob ng kwarto pero wala akong pakialam. Seryoso akong tinitigan ang 4 ng maskulado at armadong lalaki dito sa loob. Wala na akong hinihintay na oras. Mabilis kong kinuha ang baril na may silencer sa suot ko at agad na pinuputukan sila. 1 bullet for each head. Wow. Gulat naman napatingin sa akin ang matandang Koreano. Andwe? Anyo nga sa'yo, Ajishi. Ngumiti ako at tinurukan ko siya ng pampatulog at tapos nilagyan ko siya sa silong ng cart, parang fetus lang ang peg niya doon. Sakto naman bumukas ang pinto at si boss yun. We need to get out. Securities are coming. Si Mayre na nasa linya, still watching on his computer na nakakonekta ang mga CCTVs doon. Alam ko kahit di ko nakikita, gagawin niya iyon. Nagtango kami ni boss. Sumakay kami agad sa elevator. May nag-aabang sa inyo sa baba pero hindi securities. What the fuck? I shot a lot of them. Si boss, I can take care of this. Si Charles, I'll help you, said Rochi. No, stay in the car, Rochi. Prepare yourself for at least 3 minutes. Sabi naman ni Mayre. Kaya na, yan ni Matthew. There for you. And pababa na rin ako. He added, okay. Nagbukas na nga ang elevator at narinig namin ang putukan. Lumabas na rin si boss at nakisali sa pagbakbakan habang ako ay dinala ko si Hu papalapit sa kotse. Tinulungan naman ako ni Rochi na buhatin siya sa loob. Nagbaling ako ng 10 segundo at lumabas ang magpinsan. Naglalakad lang sila ng dalawa parang walang nangyari. Damn, relax lang sila matapos ang nangyari. Sisigaw sana ako ng may
Nanutok sa kanila ng baril mula sa likod nila pero naunahan na iyon ni boss. Binaril nila iyon kahit hindi siya lumingon. So damn cool. Astig talaga ni Mr. Creams kahit kailan. Idol. Nang makapasok kami lahat sa sasakyan ay pinaharurot na ni Rochi. Swerte ang gago. Walang masyadong ginawa. Mission complete. Limayre. Sabi na eh. Di kami papalpak.